Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ay petsa. 30 po ngayon, ano po? Mamaya pong hating gabi yata yung yung Chinese New Year. Ano po 'yun? Sa atin po tawag natin Chinese New Year, pero Lunar New Year po ang tawag talaga doon. Dahil hindi lang po Chinese na nagse-celebrate nun. Nabanggit ko po 'yun kasi taon-taon po kapag dumarating yung New Year, meron tayong ginagawang New Year's resolution. Marami po sa atin na gumagawa nun. Isa na po ako doon, pero hindi ko naman po nagagawa. Hindi ko po natutupad. Kaya po, para sa akin po, wag na po tayong mag-New Year's resolution. Ang gawin na lang po natin, gumawa tayo ng tama. At umpisahan po natin yung taon sa isang magandang bagay. Nabanggit ko po yun kasi ang karaniwan po kasi, sinasabi, share your blessings. Di po ba? Yan po yung nais ko sanang maging natin ngayong umagang ito. Yung pagsishare. Hindi lang po kasi ang pagsishare, hindi lang po yung material na bagay. Yung pong simpleng pagtayo natin dito sa harapan, isa pong perfect example ng magandang pagsishare. Ang isishare po natin, yung ating experience, yung pangyayari po sa ating buhay na kung saan nakilala natin ang Panginoon at nakita natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang mabuting pagtingin sa atin sa pamamagitan po ng mga dumarating sa ating buhay na nalalampasan natin. Halimbawa po, yung ating pagkaroon ng karamdaman, na lalo na yung mga mabibigat na karamdaman na itinataas natin sa Panginoon. At dito po, nakita ko na maraming nangyaring ganon, na mabigat ang karamdaman, subalit sa kapangyarihan ng Ama, nagkaroon ng kagalingan. Iyan po, blessing. At nais ko po na naging daan itong pagsishare doon sa mga tao na dumanas ng karamdaman at gumaling. Kaya po, nais ko po na bigyan kayo ng pagkakataon kung sino man po. Alam ko po, marami dito na nakaranas ng karamdaman. Hindi lang po karamdaman, kundi yung pong mga pinagdaanan sa buhay ng mga pagsubok na nalampasan at nagkaroon ng katugunan. Nais ko pong hilingin kung sino man po, wala po akong listahan, kaya kung sino man po yung nais na magpahayag dito at mag-share ng natanggap niyang blessing sa Panginoon, maaari pong tumayo at magpahayag dito po sa harapan. Ayun po, meron na po tayong pangungunahan po yung ating pagsishare ng blessings na kanya ng Panginoon. Narito po si kapatid na Risa. Happy birthday pala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi man po ako nagkaroon ng karamdaman na physically. Sa dating buhay po, matinding-matindi po yung karamdaman ko sa kaluluwa ko. Dahil sa mga kasalanang nagawa na puso't isip ko madumi po. Ngunit sa kadakilaan ng Ama, sa kanyang pag-akay, sa kanyang pagkilos, ako'y kanyang pinagaling sa pamagitan ng pagtitiwala ko sa Kanya, pagkilala ko sa Kanya, na siya'y Diyos na buhay natin. Amen po.
Kaya sa lahat po ng may sakit, may karamdaman, panlabas o panloob man, tanging ang Ama po ang dakilang magagamot natin. Maaari pong gumagamit siya ng mga doktor, ngunit siya pa rin po ang may kakayahan na magpagaling sa atin. At nagpupuri po ako sa Ama sapagkat bukas po ay aking ika-21 na kaarawan. Nagpupuri po ako sa Kanya na sa murang edad, ako'y Kanyang inakay, ako'y Kanyang nilinisan. Hindi man po linis na linis pa, ngunit puso't isip ko Kanyang binago. Puso't isip ko Kanyang itinuwid patungo sa Kanya. At sa isang buong taong pong pagpapala, isang buong taong biyaya, pagdadalisay, at Kanyang pagpapatatag sa akin, papuri-papuri pa sa salamat po itataas ko sa Kanya. Nais ko po alayan ng munting awitin ng Ama. Yung ano po, glowing inside po. Kasi yun po yung pagising ko po kanina, yun po yung paulit-ulit kong naiisip at dinaratal niya sa akin yung awiting glowing inside. Happy to let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright. I'll always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Remember my growing years, they're filled with joy because you're there for me. You cast my fears away, you wipe those tears, you give me strength each day. I thank you for the glow, I thank you for the joy, thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Who knows what tomorrow brings? My glowing wings can make me fly. I'll reach and now I touch the sky. Because of you, I'll soar up high. So I must thank you for the joy. I thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Papurit pa, salamat po sa Ama.
sa biyaya, sa pagpapala, sa lahat-lahat ng binibigay niya. Galak na galak po ako. Dahil sa dami-dami po ng binibigay niya, maliit at malaking bagay. Lalo higit po pang espiritual. Na lahat po hindi ko po makakamtan kundi ka ng akin, kundi ka ng kanya. Lahat po sa kanya nagmumula. Lubos na lubos po pagkagalakan ko. Sana po at nananalig ako sa mga susunod pang taon sa buhay ko, hindi niya pa rin ako pababayaan at patuloy niya po gagabayan. Maraming salamat po. Muli po, happy birthday po. Nakakatuwa naman po siya na sa kanyang murang edad na nakilala niya ang Panginoon. Ayon na nga doon sa kanyang kanta, glowing inside na siya dahil nakilala na niya ang Panginoon. Sino pa po ba ang nais na mag-share ng mga blessings niya? Alam ko po marami dito. Ang pagsishare naman po, hindi naman po yan pahabaan. Kumbaga, basta po maipahayag nyo yung nais nyo iparating at ipagpasalamat sa Panginoon, magagalak na po ang Panginoon sa inyo. Ito po, may naririnig ako rito. Meron na pong kasunod palakpakan po natin si kapatid na Sharina. Ang mga kabataan po nakakatuwa po at ayan, magsisilbi silang inspirasyon sa mga kabataan. Ay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, CAPS, choir, mga pasyente, tagasunod, saka sa mga sumusubaybay po sa internet, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang may babahagi ko lamang po kung ano po yung mga kahiwagaan na ipinagkaloob sa akin ng Ama. Unang-una po yung maakay po ako sa dakong lugar na ito. Pangalawa po yung binigyan niya po ng kagalingan yung karamdaman ko. Hindi po lingid sa mga iba pong naririto po na yung naging karamdaman ko po is wala po siyang lunas. Pero po sa pananalig, paniniwala at pagbabata ko po na dito po ako gagaling, yung karamdaman ko po, binigyan niya ng katugunan, binigyan niya ng kagalingan, at binigyan niya ng kalunasan. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na tuwiran siya yung ganap na nakilala ko. Nang mapunta po ako sa dakong ito, marami pong nabago po sa akin. Unang-una po sa pakikutungo po sa magulang ko po, sa papa ko, na hindi po kami close, hindi kami magkasundo. Na lagi ko nga nasi-share nga sa vigil namin noon na magaling lang akong lumapit sa papa ko kapag may kailangan lang ako. Pero pag wala po akong kailangan sa kanya, itsupera na po siya ulit. Ganun po ako sa dating buhay. Pero po nung nasumpungan ko pong ganap ang Ama sa dakong ito, binago niya po yun na yung puso ko pong bato na wala po akong pakialam sa papa ko na kung ano lang po, kung wala po akong pakialam sa papa ko po pagka ganun nga po. Nung binago po ako ng Ama, natuto na po ako sa kanya magsabi ng I love you kahit maraming tao. Yung pong bang ang sarap po pala sa pakiramdam na kapag yung may mga tao po tayo na hindi natin ganun sa puso natin, kalapit, lalo na po higit sa pamilya natin, kapag nabuksan na po tayong ganap, napakagaan po, napakasarap po sa pakiramdam. Kaya nagpupura, nagpapasalamat po ako sa Ama na hindi man po
Bagamat po na hindi na po siya napupunta po sa dakong ito, pero itinutulog ko po sa Ama na daratal ang takdang panahon sa kalooban niya na tuwirang maaakay na ganap yung papa ko po sa dakong ito, na isa rin po yun sa pinagbabatahan ko po, na yun nga po sa buhay po namin, pinakamabigat din po problema namin is yung papa ko nga po. Di po lingid sa iba po yun na nandirito po, na yung pong sa ugali po niya na okay naman na po siya. May mga nabago naman na po sa kanya, sa kalooban ng Ama. Hindi na po siya masyadong umiinom ngayon. Hindi po katulad sa dati pong buhay na umaga pa lang halos kapinaata yung alak, ganun po. Pero po ngayon, hindi na po siya ganun. Konti na lang po, kontrolado na po niya. Saka hindi na po siya masyadong umaalis ng bahay na walang paalam. Kumbaga nagpapasalamat din po ako sa Ama na binagkaloob niya po sa akin yung karamdaman ko. Kasi kung hindi po niya pinagkaloob sa akin yung karamdaman ko, hindi ko po mararamdaman na mahal ko pala yung papa ko. Hindi ko masasabi sa kanya na, Pa, I love you. Hindi ko po masasabi sa kanya yung mga ganung bagay. At hindi ko din po makikita sa kanya yung pagbabago po. Kahit man po hindi siya nagpupunta po rito kapag nagpupunta po sila mama ko. Pero nandun po yung pananalig ko sa Ama na hindi po niya pababayaan yung papa ko. Kasi po takda-takda naman po yung lahat eh. Na hindi naman po pagdaka, magbabago agad ang isang tao, amen po ba? Lahat po yun ay pinagbabatahan po. Kaya pinagbabatahan ko po na sa kalooban po niya, kung ano man po yung mga hindi marapat na gawa na nagagawa niya pa po ngayon sa pangkasalukuyang ito, nananalig ako na ipagkakaloob ng Ama yung takda na isusuko niya pong ganap yung mga bagay po na yun. Marami pong kahiwagaan na ipinagkaloob sa akin ng Ama. Meron nga po nung nasa amin lang po, kailan lang po yun na galing po ako dito po noon mga bandang December po yun. Kasi umuwi nga po ako dahil mga tita ko pong galing abroad dumating po. 12 years po silang hindi nauwi po dito sa Pinas. E di umuwi po ako sa amin. Tapos pagkagaling namin dito, napakasigla ko, ang lakas ng katawan ko. Tapos pagdating namin sa bahay, kumain lang ako. Tapos humiga na ako. Tapos papikit na yung mata ko. Tapos biglang inano sa akin na yung napakasakit po yung tiyan ko. Yung bigla po akong nanlamig po. Pinagpawisan po ako ng malamig na malamig. Tapos yung tiyan ko po sobrang sakit na hindi ko maipaliwanag. Tapos po dumulog po ako sa Ama na, Ama, kung ano man po ito nararamdaman ko, kayo lamang po nakakabatid, kayo lamang po yung kagalingan ko. Tapos po hanggang sa nagkandasukan na po ako na hindi ko po tinatawag yung mama ko kasi nervyosa nga po. Sinarili ko lang po nung mga oras po na yun, tulog na din po siya. Kasi galing po kami dito, nakatulog na po siya agad. Tapos po, para po yung kumbaga sa dating buhay po na pag ganun po, takot na rin po ako, taranta na rin po. Pero sa kalooban po ng Ama, siya po yung nagpaisip sa akin kung ano po yung dapat gawin. Ginawa ko lang po, kumuha po ako ng isang basong tubig na mainit, na maligamgam, nilagyan ko po siya ng asukal, tapos ininom ko po yun. Purihin ng Ama na yung pananakit po ng tiyan ko, agad po niyang pinaram po. Sa pamamagitan lang din po ng chaplet po ni Divine Mercy, tinapal ko po siya sa tiyan ko. Tapos wala pa pong mga ilang minuto, bigla pong nawala po yung nararamdaman ko. Amen po ba? Yun lamang po yung kahiwagaan po sa akin na talaga pong pinapasilay sa akin ng Ama na kapag tuwiran po tayo nanalik at nanampalataya sa Kanya, talaga pong instant po pagagalingin niya tayo. Kaya po tayo pong naririto po, kung may mga karamdaman po tayo, wag po natin iinda yun. Bagkos idulog lamang po natin sa Ama na bibigyan niya po ito ng katugunan. Kasi po, hindi naman po binigay sa atin ng Ama yung karamdaman po na yan. Para lang po ipaano sa atin na hindi niya tayo mahal. Mahal po tayo lahat ng Ama. Kaya lang po yan binigay po sa atin ng Ama. Kasi po, doon po makikita ng Ama na kung ito bang anak ko na ito, kaya ba niyang malagpasan tong pagsubok na ibibigay sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama na yung pagsubok niya po sa akin na yung matinding karamdaman na dumapo po sa akin ay kanyang pinaram at binigyan ng katugunan. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Hindi nga po ba yung mga sinishare nila, ipinahayag nila, nakabigbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob upang patuloy tayo lumaban sa ating buhay na mga pagsubok nating dinadaanan. Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Juana Bailon po. Good morning po.
Magandang mapusan sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat sa mahal na Ama, Hapong Punching, sa mga lagad, sa mga kware, sa mga kap, sa mga tagasunod. Sa nabot yung pong malitak ng mga anak ko, hirap na hirap pa kami sa buhay. Masyadong hirap namin. Yung nasa lalam ka ng pumanggapat na mag-ina, iiyakan kami sa hirap. Hirap na hirap po kami talaga. Masyado hirap namin. Ngayon po, namatay mga sira akong asawa na i-10 pa, na i-20. Eh po, natuto kong magtinda. Naghanap buhay ako. Kung po magtinda ako, papunta mabigat, pabalik mabigat dahil pinagbibilang ko bigas. Sabi ko, may ito po nakapakainit katanghalian. Sabi ko, Diyos ko, tulungan po kayo, tapos naglap na ako. Nararamdaman ko po sa magkabilak ng mukha nito. Lalamig hanggang paa. Nakating bahay, di ko na mabalayan. Pagdating po sa bahay, magtinda na, uli ako, maglalaga akong pinulting mais sa upot ng arena. Alas 5 titinda ko. Kasi nilalakot ko, paligi ba ay bukana, ayun doon sa bangkal ang gabay, parang gamisan. Ngayon po, pagdating ng alas 8 ng gabi, uwi na ako. Yung pong kasunod ko, yapak na malaking tao. Pero liwan ako lang, anak ko kasunod. Kasi, yung tawag kong Panginoon, Diyos, sinutulungan niya ako, sinusubaybayan niya ako. Kaya po ngayon pag uwi ko ng bahay, ngayon, ang kahirapan ko na, hirap ko ng buhay ko, sobra-sobra. Ngayon, wala na. Naging maluwag lahat ang buhay ng mga anak, lahat sila may anak buhay. Kasi po, yung si Boy Balo ngayon sa Santa Maria, Migay, Santa Maria, Laguna. Ngayon po, hala na, hirap. Binawi ng Panginoon, Diyos, binigyan ng magandang buhay. Lahat ng mga anak may anak buhay, lahat sila nagpapamigay. Kaya po kayo magpasalamat sa Kanya, sa mahal na Panginoon Diyos. Mabait siya. Magtiwala kayo sa Kanya. Tutulungan niya kayo. Pag nagtiwala ka sa Panginoon Diyos, tutulungan Kanya. Ayun po. Ako, nagpapasalamat sa mahal na Ama, kaya po kusing nakatating ko sa dambana natin dahil sa Kanya. Kaya po kayo manali kahit magtiwala, mabait ang mahal na Ama, tutulungan niya. Tulad ng ginawa niya sa akin. Hirap-hirap ang buhay ko. Ngayon napakaluwag ng buhay ko. Kami lahat ng mga ginamay. May hanap buhay po kami lahat. Samantalang dati, 2 beses lang kumakain sa mag-apon. Mag-apon 2 beses lang. Hindi ko aking pagkain. Hirap na hirap kami sa buhay. Pero po ngayon, binigyan pa noon Diyos napakagandang buhay. Lahat ng mga anak meron. 3 lang po sila, meron sila lahat. Ngayon po, kaya po kayo manali kahit magtiwala sa mahal na Ama. Mabait siya. Tutulungan niya kayo. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, sa mahal na Ama, sa mga taong tumulong sa akin nung araw nung tinda ko. Saka po may driver ko siyang pogi, nakatao. Salamat ng saksak. Ay sasalita ako. Salamat. Maraming salamat po. Talagang masurpresa ang Panginoon. Kita niyo po yung sa kanyang pinagdaanan ng dating buhay. And nagkaroon po yung dating mahirap, nagkaroon ng kaginhawahan, at ngayon naman po, sinishare din nila yung mga blessings nila sa kapwa nila. Maraming salamat po. Nais ko pong tawagin na susunod na magbabahagi si Tito Alan po. Talaga pong masurpresa ang Panginoon. Purihin ang Ama. Gulat po ako. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Ay, may share ko lang po yung kaganapan nung kahapon, yung sa kapatid namin na si Duli, yung tinawag po siya doon. Na pumasok, abang po scaling pa ako, nag-hand exercise pa ako. Pumasok po sa akin yung ulam na langgunisa.
Yung matamis saka yung bawang. Doon pumasok sa isip ko, yung inano ng banal na espiritu sa isip ko, yung longganisa. Yung matamis, yung para yung bilang, kung inanin natin sa, kasi pagkain po yan, ano, pag nilayan natin yung matamis, ano ba yung matamis? Masarap, di po ba? Pag bawang medyo maano yung lasa niya. Inaangkop ko yun sa buhay ko, kung ano yung matamis na langgunisa. Sa buhay ko po yung mga nakamta namin noon nung sa ibang bansa pa kami, yung mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Yung talagang kung anong gusto mo, mabibili mo. Kasi may pera ka eh. Subalit yung kapaintulutan ng pagsubok, inaangkop ko naman dun sa bawang na langgunisa. Yung mga kapaintulutan ng mga pagsubok, na hindi naman lahat na bawang na langgunisa ay talagang ano, hindi katamtaman lang. Pero talagang pinapasalamat ko sa Ama, sa Iwaga, na natamo namin dito yung pinakamatamis na natanggap namin yung kami kumilala sa Kanya, na sa dating buhay, yung gampanin ko ngayon na bilang manunugtog dito sa Banal na Dambana, na sa dating buhay yung mga kantang makamundo. Ngayon po talagang, yun po talagang pinasalamat ko sa Panginoon na sa isang iglap talagang babaguhin kanya na yun po ang pinakamatamis na tinanggap ko sa Diyos, na kami hinirang bilang isang alagad, pinag-atasan, talaga pong napakabuti niya. Ano man po yung mga nakamta namin sa dating buhay, sa ngayon po, mas lalong higit kahit papano, talagang di ka pababayaan ng Diyos, sapagkat ang sabi nga niya, habang nakilala mo siya, tinatalima mo yung kalooban niya, sinusunod mong kalooban niya, mabubuhay ka sa kalooban niya. Hindi ka niya pababayaan. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang napakaiwaga niya, napakadakila niya. Kaya pinupurihan ko, pinasalamatan ng Diyos sa talagang pinagsusumikapan ko na nung Sabado na nag-share din ako yung 3 saranggola na pinano din sa akin, na yung ugali ko noon, mababa lang ang pasensya ko noon. Magagalit na ako. Ngayon po pinagsusumikapan ko yung maunawaan ko, malawak ang pangunawa, ang kababaan ng loob, ang pag-ibig, pagpatawad sa kapwa. Yun po pinagsusumikapan ko ngayon, pinagsusumikatan ko. Na anumang gagawin, ibig sabihin na anumang gawin sa iyo ng tao, na kutsain ka man, husgahan ka man, siya na lang po ang dinudulugan ko. Dinudulog ko na lang po sa Ama, na siya na pong bahala. Kasi gano'n na naman tayo bilang tao, minsan may kainaan, karupukan. Talagang yun po ngayon pinagsusumikapan ko, na katulad sa mga choir na ang gampanin ko po, manunugtog, minsan pag nagpa-practice kami, doon po yung kainaan ko minsan. Kaya lang doon po pinaano ko na, pinagninilayan ko na talagang gano'n na lang po siguro yung kakayanan nila. Subalit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag narinig ng ibang tao, hindi nila marinig na yung, ay may ganun din na po. Talagang inalay ko na po sa Kanya, na pinagsusumikapan ko ngayon na lumawak pa yung pangunawa ko, pagtitimpi, pagpaparaya, at ang kababaan ng loob, at pag-ibig sa kapwa. Yun po ngayon ang pinagsusumikapan ko sa sarili ko, na kasi sa dating buhay, isang iglap lang mainit na ulo ko Katulad niya yung mga kanta namin nung makamundo nun. Talagang iba Dati pag sinabihan mo ako, iwanan kita Iyaan kita kumanta mag-isa dyan Ngayon, di mo magawa ngayon Kasi may takot ka sa Diyos Kasi atas po yun Atas po, hindi yung utos Iba yung utos, iba yung atas. Kasi yung atas mula sa Diyos Ang utos, sa tao yun. Pwede mong ayawan, pwede mo hindian. Pero pag atas ng Panginoon sa iyo, mayroong kikislot sa kalooban mo. Yung konsensya ba? Yun po,
Pag nagkamali ka lang, nakakasala ka ng ano lang, may maramdaman ka, papadama sa'yo ng Diyos kasi tinanggap mo na siya eh. Nasa puso mo na siya eh. Kailangan, pag tinanggap natin ng Diyos na buhay sa sarili natin, sa kalooban natin, kailangan magninilay na tayo dun sa mga ginagawa natin. Yung kunting makapagsalita ka lang sa kapwa mo na nakakasakit, talagang mano din sa sarili mo yun, makukonsensya ka. Yun pong nano ko ngayon na pagarian ako sa tuwin na lahat kami na magwahari sa tuwin ng kalooban ng Diyos, hindi yung bilang pagkatao namin. Kasi pag biglang pagkatao yung mag-aari sa amin, sayang lang po ang tinanggap namin sa Kanya. Kaya po tayo po lahat na may makaramdaman dyan, suko po tayo, isuko po natin yun, ano man kadumilihan ng ating mga isip, mga mga sa puso natin, mayroon pa yung galit, tanggalin nyo na po kasi nandito kayo sa banal na gawain. At saka sa taong ginagamit, huwag nyo po tingnan lagi na si Kunsing, kundi yung sumasa kanya. Yun pong laging nyo. Sapagkat kung isipin nyo na tao lang nagsasalita, wala po tayong maramdaman, wala po kayong maramdaman. Talaga pong mayroong ginagamit ang Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon talaga kahit maramdaman nyo naman po yan Pag nilapitan kayo ng mahal na po, alam niyo ba yung karamdaman nyo? Hindi, magugulat lang kayo, ba't dito inipo? Alam niyo pala yung karamdaman. Di man kayo nagsasalita, batid ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na po pag dumaloy sa Kanya. Yun po talagang ano yung sarili nyo. Tanggalin nyo po lahat yung mga hindi marapat sa puso't kaisipan nyo. Ang kinin nyo po na kung ano man ang sasabihin ng Banal na Espiritu sa inyo, ang kinin nyo po, makakamtan yung kagalingan katulad sa nangyari sa kabiyak ng puso ko. Na pinaintulutan siya noon na bukol, may bukol sa suso. Hindi, totoo po yun. Nang sinuko niya po lahat. Sinuko niya po siya sa sarili niya. Sinuko niya po kung ano man yung pagkakamali niya. Lahat naman tayo kasi nagkakasala bilang anak ng Diyos Bali anak ng Diyos bilang tao, talagang wala po walang di na nagkakasala sa Kanya. Lahat tayo po nakagawa ng pagkakasala. Subalit, pag isinuko natin sa Kanya, inalay natin sa Kanya lahat, nagbalik loob tayo sa Kanya, na talagang totoong pananalig, pananampalataya at pagtitiwala at higit sa lahat sa taong ginagamit niya dito. Kasi kung sa ganang kami lang dito, ako po wala na dito. Kung talaga pong hindi ko tinanggap yung kalooban ng Diyos, matagal na po akong wala dito. Alis na ko siya, mag-abroad na ulit ako. Kaya lang yung atas na tinanggap ko, yun pong napakahirap po. Kasi naranasan ko na po Nung nagbabalak po ako na gusto ko magbalik pag-abroad, mag-abroad ulit ako. Talagang hindi na kasi iba na po talagang kalooban ng Diyos. Pag siya ang, ibig sabihin yung pinana ka na, yung sinibat ka na, tama na yung puso mo. Naku po, talagang hindi ka na po may takot ka na po talaga. Kasi naranasan ko po sa buhay ko, yung daliri ko na to, kumati po to Parang akala ko na pati sa matinding kati na na lang ako. May lagnat po kasi ako noon. Kasi bala ko nga na mag-abroad ulit. Subalit yung kapaintulutan, talagang ginagamit niyang daliri ko ito pong kumati, pati sa buto. Parang gusto ko nang putulin yung kamay ko Pag siya na pong tinanggap mo sa buhay mo, sa puso mo, nakakatakot po talaga po. Pag ninilayan mo na po lahat yung ginagawa mo, kung sa kalooban niya pa ba o hindi, magninilay po Talaga pong kailangan natin bawat sa magnilay kung mabuti ba at masama yung ginagawa natin.
Yun po talagang marapat sa atin na may mga karamdaman man tayo, kapahintulutan ng mga pagsubok sa atin, huwag nyo pong ano yun sa sarili nyo. Kasi yung talagang ano yun natin yung kagalingan ng kaluluwa natin. Once na maggumaling yung kaluluwa nyo, maramdaman yung katawang lupa nyo, parang wala na kayong naramdaman na karamdaman nyo. Kasi wala pong imposible sa Diyos Siya pong lumikha ng lahat. Ang lahat po sa atin dito sa lupa ay pahiram lang. Kailangan po natin ng spiritual, wag po lagi yung physical. Sapagkat kung lagi lang physical, yung mga material na bagay na yan, talaga pong, nandun po tayo, lahat tayo nabubuhay sa lupa, kailangan natin yun. Kailang pong mas importante sa atin na ang kaluluwa natin. Yun po yung gutom Yun po yung nauuwaw tayo sa pagkilala sa Diyos, sa banal na salita niya na yun magdudulot ng kagalingan sa atin. Niniwala po ba kayo doon? Salamat at magandang umaga. Maraming salamat po, kapatid. Di po ba napakadakila ng Panginoon sa pag-akay niya sa atin dito, merong mababago sa ating buhay. Magkakaroon ng direksyon yung ating buhay. At yung taglay niyang talento na binigay ng Panginoon, naisi-share naman niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagtugtog. Ang susunod naman po magbabahagi ay si kapatid na Jacel. Ayun. Buhay po ba ang Diyos? Sorpresa po ang Ama. Pero batid ko po, nagdibubulungan po sila doon sa gilid. Pero alam ko po. Subalit wala po dapat ikatakot upang magbahagi sa harapang ito. Ipagpamanin niyo po kung ganito man po ang tinig ng boss ko dahil nga po galing po ako sa ubo at sipon. Subalit hindi po hadlang ang tinig na ito upang hindi ko isiwalat ang kadikalaan ng ating Amang dakila. Buhay po ba ang Diyos? Ang karamdaman dumapo po sa akin nung isang buwan halos din po yung ubo na naganap sa akin. First time ko po na ganito katagal akong inubo. Dahil nga po sa sinasabi na, kumbaga sa damit, uso po ang ubo po ngayon, di po ba? Katulad po ng kapatid na bunso, na choir, halos 2 buwan din po siyang naghirap sa pag-ubo na ito. Subalit, ano nga po ba ang dapat natin ikatakot sa karamdaman? Kung alam po natin ay Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Dahil nga po ang karamdaman ay dumadatal lamang na parang bisita sa ating katawan. Subalit, kung ito po ay hindi po natin ito tatanggapin, ay mawawala rin po ito na parang bula na lamang. Kaya po, subalit nung habang dumadatal po ang pag-ubo, ng mga araw na iyon, sobra po talagang mahirap, subalit kailangan po maging matatag at matibay. Dahil nga po nasumpungan mo na Diyos ay buhay at ang ating dakilang Panginoon, ang ating dakilang manggagamot, wala pong dapat ikatakot at ipangamba. Dahil marami naman pong ginagamit na instrumento, subalit bilang lingkod po ng ating Panginoon at bilang hinirang na alagad sa dakong banal na ito, na sa katauhan nating minamahal na Apo Conching na kinalugdan ng ating Ama. Bilang isang hinirang po, meron po kami dapat na isaalang-alang. Andun po yung natutunan po namin sa dakong ito ang banal na aral at natutunan po namin kung paano nga po ba ang tamang paggagamot na ang ating kinikilalang manggagamot ay ating Panginoon. Noong mga time po na sobra po ang aking pagdalisay sa pag-ubo na ito, dumadating po yung time na pag sobra-sobra po yung ubo ko, halos alam niyo po ba yung alarm clock na pag tumunog dire-diretso, ganun po yung pag-ubong dumadatal sa akin.
Subalit, laban lamang po ng laban, wala po ako ibang ininom na gamot, kundi ang tubig po. Dahil yung pong pinaniligan ko sa katauhan ng ating mahal na Apo Kuching na itinuran po sa akin. Hanggang dumatal po ang ilang linggo, dumulog po ilit ako. At ang sinabi po sa akin ng mahal na Apo Kuching, itry ko nga po yung tinatapal sa likod na harina na maitlog kalamansi. At pinainom din po niya ako ng itlog na pula. Yung yolk po niya, may kalamansi at luya na hahamugan. Subalit, yun nga po, hindi tuloy-tuloy paraan po ang ubo dahil nga po sa dahil po sa panahon, sa lamig, talagang ando doon pa rin po yung pagsasal ng ubo. Hanggang wala pong kamalayan ng aking kasamahan sa bahay, sa aking kabiyak ng puso dahil hindi po ako dumadaing sa kanya dahil ayoko po siya mag-alala. Dumadating po yung time na meron pong halong hilo. May halo pong pagsusuka. Tapos hanggang dumating po yung time na hindi tinatansya ko po yung katawan ko, hindi po ako nakakadatal at nakakaatin sa gawain po namin. Siguro mga 4 o 4 days, 5 days po ata ako hindi nakakaatin. Tapos basta tuwing gabi po, dahil nga po sa tuwing gabi, yung po yung time na sobra talagang lamig, doon po talaga sinasasal ako ng ubo na. Minsan dadating po yung, nagkaroon po na sinipon po ako, sumabay po yung sipon, barado po siya, matulog po ako nakanganga. Tapos minsan magigising na lamang po ako, hindi na po pala ako umihinga. So bali doon pa lang po patunay na Diyos ay buhay at mahal na mahal po ako. Sapagkat sino po ba ang bumubuhay sa atin? Di po ba ang Ama? Nung time na natutulog po tayo, wala po tayong kamalayan. Maaaring pong sa hindi ko na po pala paghinga, maaari na po ako malagutan at mamatay na po ako. Subalit, bahal po ako ng Diyos. Ginigising po niya ako. Sapagkat nagigising po ako, nahihirapan na po pala ako huminga at umiinom po ako ng tubig. At dumating po yung time na dinulog po ako nakikabiyak sa ating mahal na Apo Kuching. May misa po dito noon, hindi po ako naka-attend. Masama po yung pakiramdam ko noon. Dinulog po na, itry ko nga daw po yung pinapainom ni Berels kay Inda. Sabihanan ko po na nilagnat po siya, na may inuubo rin po siya. Yun yung po yung may alagaw, bayabas, sampalok. Purihan ng Diyos, dakilain siya. Guminhawa po ang aking mga pag-ubo. Dahil po sa mga dahon-dahon na hinatol na ating mahal na Apo Kuching at patuloy pa rin po yung pag-inom ko na ang tubig po iniinom ko ngayon hindi po yung buhay. Kundi lagi po siyang may halong tubig na mainit, maligamgam po. Sa tuwing na yun po sinusunod ko po. Kaya po kayo pong may mga karamdaman, kung susundin nyo lamang po ang tinura ng banal na Espiritu, katotohanan na nagagaling po kayo. Amen po ba? Sabagat kung kayo po hinatulan at tagtalo, sira po kayo, wala po yung pagtanggap ninyo, ano pong makakamtan ninyong kagalingan? Kaya po, patuloy niyo pong sundin at anuman pong mga paghahatol, yun po ang inyong sundin upang, at ang pananampalataya po ang pinakamahalaga dito, sapagkat ang pananampalataya po natin sa Ama na siyang dakilang manggagamot, yun po ang magpapagaling sa atin. Amen po ba? Kaya po, ngayon sa harapan ninyo, na nagpupurit, nagpapasalamat ako sa dakilang Ama na sa kabila man po na karamdaman pinahintulat, pinagkaloob niya, andi dito pa rin po ako sa harapan ninyo na patuloy na magtibay tayo, na maging matatag at manampalataya sa ating Ama na bumuhay sa atin. Kaya po, alam niyo po, inisip ko po minsan, sabi ko, hindi dahil binigyan po tayo ng karamdaman, ay binibigyan tayo ng parusa sapagkat ang Ama hindi nagpaparusa. Bagkus, ito po ay isang kaparaanan ng Ama upang ipadama niya na tayo mahal niya. Kaya po alam niyo po ako, kung pag nagkakasakit po ako, iniisip ko po mahal po ako ng Diyos. Hindi ko po iniisip na pinarusahan niya ako, nagkasala ba ako, kaya ako may karamdaman. Hindi po. Sapagkat sa pamamagitan ng mga karamdaman na ito, panawagan din po ito. Isang kaparaanan ng Ama upang mapadama niya sa inyo, mapadama sa akin, na mahal niya po ako sapagkat alam ko po na siya'y buhay at nasisilayan niya ako. Kung ano man ang pagsusumikat, pagsusumakit ko man makatalim at makasunod sa pag-atas niya at paglilingkod ko sa kanya, eri pa rin po ako nakatayo sa inyong harapan, nagpupurit, nagbabasalamat sa dakilang Ama. Yun lamang po at muli, magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat po kapatid. Tunay nga na lahat tayo magdaranas ng karamdaman. Hindi po tayo makakaiwas dyan. Subalit ang bawat pong ihatol sa atin ang banal na espiritu, dagdagan lang po natin ng sangkap na pananampalataya at tayo po ay magkakamit ng kagalingan. Ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Marie na isang alagad. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung nandyan yung katabi nyo kahapon. Bakit po kaya? Mapapalad po tayong lahat sapagkat hindi tayo nasubukan ng ating Panginoon, sapagkat hindi man natin nasilayan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo kahapon, subalit narito pa rin kayo at nagbabatan at naghihintay na lumawal ang ating Apo Kunching. Amen po ba? Ang hindi po nalalaman ng ating mga kapatid, kahit po wala sa harapan ng ating Apo Kunching, ang espiritu niya ay nakamasid sa atin. Kaya anuman ang ating panambitan, sa tuwin ay dinidingding niya tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapapalad tayo sapagkat paano nga ba natin maibabalik sa ating Panginoon ang mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob niya sa atin? Narito tayo sa dakong ito, kaya tayo napunta rito dahil marami tayong kahilingan. Amen po ba? Iba't iba ang klase ng kahilingan na ating idinudulog sa ating Panginoon sa dakong ito sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching, ang ating karamdaman, ang ating sururanin sa buhay, ang ating mga nais na kamtan sa ating buhay, ang ating mga anak, at kahit sino pa ang hinihiling natin, kaya tayo nadako dito. Subalit napakabuti ng Panginoon sapagkat anuman ang ating kahilingan, ipinagkakaloob niya sa atin kung tayo ay tapat at nananalig sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, bakit ganun tayo? Pag nakamta na natin ang hinihingi natin sa Panginoon, nakakalimutan na natin siya. Amen po ba? Kaya po minsan, pag may mga instant healing dito sa harapan, at ibinigay ang kagalingan sa kanila ng ating Panginoon, hindi na natin sila nasisilayan. Yun po ang kinalulungkot ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at ganun din sa aming mga alagad. Sapagkat napakapalad ng mga tao na ibinibigay agad ang kagalingan, subalit hindi nila masumpungan ang ating Panginoon kung gaano nga kabuti sa bawat isa sa atin. Na kung pagdinilayan natin, bakit nagkasakit ang ating mahal na Apo Kunching? Sapagkat tinubos niya yung isang pasyente rito na may karamdaman, subalit nasaan siya ngayon. Amen po ba? Kung ating pagninilayan, napakabait ng Panginoon, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat iyon ang hindi nababatid ng ating mga kapatid. Kung gaano nga sinasagip ng ating mahal na Apo Kunching sa pagkatao niya, yung mga pasyente na inaako niya lahat ng naramdaman upang maibigay ang kagalingan sa kanila, subalit pagka natikman ng kagalingan, nawawala na sila. Nakakulambay pong isipin na pagkatapos nating nahingi ang kagalingan sa ating Panginoon, hindi na tayo marunong magsulit sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, napakapalad natin, gumaling na tayo sa dakong ito, subalit patuloy at patuloy tayo naghahanap sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po masasayang ang bawat sandali na pagparito nyo sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay puspos, liglig at umaapaw sa bawat isa sa atin na tunay na nanampalataya at tunay na nagpapakatotoo sa Kanya, sapagkat tayo rin ang nagbebenepisyo. Amen po ba? Kaya po, mapapalad ang bawat isa sa atin. Huwag po natin panghinayangan ang bawat sandali na narito tayo, hindi man natin nasisilayan ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit ang Kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ang banal na Espiritu ay nakamasid sa atin. Kaya huwag tayong malumbay, huwag tayong manghinayang kung hindi natin siya nasilayan dahil ang Panginoon ay marsurpresa. Hindi natin alam, mamaya masisilayan na natin siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, sa mga sandaling ito, gaano man kabigat ang ating mga dalahin, ialay po natin sa ating Panginoon sapagkat siya lang ang makakatulong sa atin. Walang tao makakatulong sa atin, higit lalo ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kasagutan sa ating lahat ng kahilingan. Amen po ba? Sapagkat ang kapayapaan, kapanatagan sa ating buhay, hindi kayang bayaran ng salapi.
Kahit maraming tayong salapi, kung may karamdaman tayo, may bagabag sa kaisipan natin, hindi tayo mapapanatag, hindi tayo makakatulog. Amen po ba? Subalit tayo, kahit wala tayong salapi, alam natin na may Diyos tayo, mayroon tayong kapayapaan. Paghiga natin sa banig, tulog agad tayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, sobrang palad natin sa dakong ito. Ano man ang nakamta natin kung bakit tayo nadako dito, dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat kung ano man ang naging dahilan na mapunta tayo dito, iyon ang ginamit ng Panginoon upang makilala natin siya, upang ipadama niya kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba? Kaya yung dakong ito ang lugar ng pag-asa. Ang dakong ito ang lugar ng kapayapaan. Ang dakong ito ang lugar ng daan patungo sa kaharian ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin may pinagdaraanan man, hindi pa man natin nakakamtan ang ating kahilingan sa ating Panginoon, huwag tayong tumugot, kundi magpakatotoo tayo sa Panginoon at isang araw masusupresa kayo, ang hinihingi nyo, nandyan na sa pintuan nyo at kumakatok sa inyo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po kaming mga alagad, tatanawin nyo lang po kami na parang wala kaming problema, sapagkat may Diyos kaming kinikilala, may Diyos kaming sandigan. Amen po ba? Ang problema sa aming mga alagad, tinatanggap lang namin, ibinibigay namin sa Panginoon, naglilingkod kami ng tapat, kinakalimutan namin, kinabukasan solve na ang problema namin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po, maraming salamat sa inyo, sa panawagan ng Panginoon ay tumugon kayo, hindi kayo nasubukan. Sa amin ding mga alagad, binabati ko po ang lahat ng narito na hindi nasubukan ng ating Panginoon sapagkat dito natin pinakikita sa Panginoon kung gaano natin pinapahalagahan ang kaloob sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Iyon lang po ang iiwanan ko sa inyo. Nawa po sa paglabas po ng banal na espiritu sa ating Apo Kunching, mapuspos tayo higit lalo ng galak at higit na pag-asa na ang Diyos ay nakasilay sa atin. Ano man ang panambitan natin, tayo ay tinutugon na. Kangina pa po, tinutugon na tayo. Pinagmamasdan ng ating puso, ibigay natin ng malinis sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay ating makakamtan. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming pong salamat. Maraming salamat po. Tunay nga po na may dahilan kung bakit tayo naririto. Meron man tayong karamdaman o wala, napatungo tayo sa lugar na ito, may dahilan ng Panginoon. At tulad nga po ng tinura ni kapatid na Marie, ang pagsubok man na dumarating sa atin, malalampasan natin yan pagka tayo nagtiwala sa Panginoon at hindi tayo bibitiw sa Kanya. Tayo pong lahat, narito at meron tayong hinihingi, ipagkakaloob din yan, panahon lang po yan. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Caps Magno para po mag-alay sa atin ng awit. Umalis po yata. Kung sino man po yung nagnanais na ayon, meron na po akong nakitang pansamantalang papalit. Narito po si kapatid na Eli. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tunay pong masurpresa ang Panginoon. Hindi ko po alam na ako itatawagin dito sa harapan. Bago po ako mag-alay ng isang awitin, nais ko lang pong munang mag-share ng bahagi ng pagkakapunta ko dito sa Dambana. Nung ako po yung unang mapunta rito, nais ko lang pong ikwento ang pagkakatungo ko rito para po doon sa mga katulad kong may karamdaman upang tumibay. Dahil po sa aking mga pinagdaanan sa buhay, noong pong ako'y matungo rito, ang sakit ko po ay
tumaas po ang presyon ko. Sa pamamagitan po ng pagbabanyos at sa pamamagitan po ni Apo, 3 buwan lang po, gumaling po yung taas ko ng presyon. Ngunit po sa kadahilanan sa kakapusan po ng pera, nagmadali po uli akong makapaghanap buhay. Ang sabi po sa akin ni kapatid na Ana, huwag daw ako magmadali at makakamtan ko rin ang kagustuhan ko. Ngunit po sa kakapusan ng pera, ako po nagmadali. Kaya po nung maulitan po ako, napakarami pong komplikasyon ang dumating sa buhay ko. Ang na-hospital po muli ako. Ang sabi po ng doktor sa akin, hanapin ko daw po yung pinakamagaling na cardiologist sa heart center. Dahil po ang puso ko po nagbara po at delikado daw po. Sabi ko po, wala po ako kakong perang ipangkukuhan sa heart center. Nung kwan po, mayroon pong isang batang nagpunta sa amin sa bahay. Ang sabi niya, kapatid, bakit hindi mo subukan magpunta kay Apo? Hindi ko po kasi alam ang gawain dito. Dahil kahit po kasi pinsan ko si Apo, hindi po ako napupunta dito. Dahil po ang alam ko po, ang ginagamot lang po dito ay mga may karamdaman. Ngayon po, ang sabi ko sa kanya, hayaan mo, paglabas ko ng ospital, kasi po groggy na po ako walang paraan na hindi ako pupunta kay Apo pagka lumabas po ako ng ospital. 1 linggo po akong naka-ospital. Nung lumabas po ako, hindi po ako nadudumi sa ospital. Nung malabas po ako sa bahay, tama-tama po, sinumpong po ako ng pagdumi. Nung sumpungin po ako ng pagdumi, talaga pong tumaas na naman po ang presyon ko. Sinugod po ako ng mga ng misis ko at ng mga kapatid ko. Tinakbo na naman po muli nila ako. Sabi ko, saan kayo pupunta? Sa ospital kanya. Ay hindi, kakong ganun. Pinangako ko sa sarili ko na paglabas ko ng ospital, kay Apo ako pupunta. Kaya po nung magtungo po ako rito, mapunta ako po rito, ang sabi po sa akin ni kapatid na Ana, okay ka na, kaya lang, sa pagkakakuan mo, ninervyos ka lang kanya. Kaya po, napakabuti ng Panginoon Diyos. Dahil po sa dami po ng pinagdaanan ko sa buhay, ito po ako ngayon at muli po niya ako pinatatag. Dahil po sa karamihan po ng pagsubok, ako po muli niyang tinawagan. Kaya po siguro ito ang kaparaanan niya upang makapag-alay ako ng awitin para sa kanya. Hanggang dito na lang po at andito na po pala ang mahal na Apo. Sakala lang po ako. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi ngayong araw na ito. Inaanyayahan ko po ang lahat na sama-sama nating awitin ng panalangin tinuro ng Panginoon.